Hello Kapip! Happy Sunday everyone! So ngayon magma-market insight tayo. Okay, so sa hanap rin tayo ng mga possible setup for next week. Okay, so dito muna tayo kay Dixie. So as usual, Dixie muna tayo kasi ako more on USD pair yung tinitrade ko. So medyo onti lang yung mga minor. So dito, ano na ba nangyari kay Dixie? So, ngayon, sa 1-day time frame, nakikita ko dito is nagre-range pa siya. So, meron ditong rejection. Ayan, dito. So, ilang beses siyang nagkaroon ng ranging ngayon si Dixie. So, possible target ni Dixie is itong resistance zone. Okay? So, quick lang natin si Dixie. So, next, Euro USD pair. So, ngayon naman si Euro USD pair, same lang sa 1 week. Galing mahaba-habang downtrend. Ngayon, nasa uptrend siya pero ranging siya ngayon. Nagko-consolidate lang dito sa support zone and resistance zone. So, na yun. Wait lang ah. Ayan. So, kasi red and blue para maano. So, ngayon, galing downtrend to uptrend. Ayan. And kung i-zoom in natin, nagre-range siya ngayon sa support zone and resistance zone. So, kakatouch niya lang sa resistance zone. So, possible, pwedeng i-test niya muna yung support zone. Okay? Pero sa akin, ano ko dito kay Euro, neutral muna kasi yung presyo ngayon sa 1 week time frame nasa gitna. Okay? So, ayan. Dito sa part na to, sa 1 day, wala pa akong nakikita na pullback. So, ngayon, medyo aggressive pa. Maano pa yung volume. Okay, nagpo-push pa si Euro USD. So, merong pullback dito. Pero, yung sa akin, waiting ako sa area to. Ayan. Kasi nakikita ko sa 1 week, ranging siya. And pwede niyang laruin muna to before mag-continue upside. So, bias ko dito kay Euro USD. Pag once na nag-drop siya dito sa support zone, pwede ako maghanap ng entry. Sa ngayon, waiting muna ako na ano yung gagawin niya dito kasi meron kasing rejection sa level na to. So, kung magbibigay siya ng eto. Kasing part na to, ilang beses siya nag-reject. Ito yung nagkaroon ng short-term uptrend dito sa part na to. Pero 2 beses siya nag-reject sa resistance zone. So, matibay talaga na zone to. Matibay na ceiling. And nagkaroon siya ng rejection. So, ngayon, observe ko muna kung mabubutas niya tong minor support. So, meron ako nakikita ditong minor support. Pero sa ngayon, medyo nakatingin ako dito sa malaking volume. Kung itutuloy niya ba. Kasi nga, nagre-range nga siya sa higher time frame, which is yung 1 week. Okay, so next, AUD-USD. So, AUD-USD, sa ngayon kasi si Dixis nagre-range din. And papunta siyang resistance. So, expect ko sa mga USD pair, possible
Ko-correct din siya sa support. Okay? Kasi si Dixie, papuntang resistance. So, yung mga pair ni Dixie, pwedeng possible papuntang mga support zone. Pero, bias ko, wait lang. Dito muna tayo, 1 week. So, sa 1 week naman, kay AUD-USD, downtrend pa rin siya and nilalaro lang niya yung level na to. So, meron ding ranging na nangyayari dito kay AUD-USD. So, as usual kasi yung Dixie nagre-range. So, expect ko sa USD, more on sa major pair ng USD, more on nagre-range din talaga yung pair niya. So, dito sa part na to, merong downtrend na nangyari, pero may mga rejection dito sa part na to. Ito, yan. So, hindi na siya nag-create ng another lower low. So, nagkaroon na ng rejection dito. And dito sa part na to, nilaro na lang niya. So, possible zone na aabangan ko is ito. Ayan. Yung part na yan. So, kung iti-test niya ulit, meron ditong minor. Ito, minor support zone to. Kasi nag-create dito, zoom in natin. Nag-create dito ng malaking rejection. So, very tong mga buyers dito sa level na to. Kasi ang haba ng wick candle. So, meron ditong minor support. Dalawang beses din yan na-reject tong areang to. So, kung magda-drop man siya dito, pwedeng observe ko to. Ito yung minor support niya. So, bakit naging minor support ko yan? Dahil sa dalawang rejection na to. Wait lang. Ito. Dahil sa dalawang rejection na yan. Kaya, merong minor support dito. Pero, sa akin, as good entry for kung magbabay man ako, pag once na pumunta siya sa price na to. So, ito yung aabangan kong level. Dahil dito, sa rejection na to, hindi na siya nag-create ng lower low. So, ito yung aabangan kong support. Strong support ko. Then, ito lang yung target ko. Kasi nakikita sa 1 week, nagre-range siya sa part na to. So, ito ay consider ko na rin to as mga pangatlong rejection sa level na to. Ito ilang beses din nag-reject. So, ranging siya si AUD-USD ngayon. So, next pair is gold. So, kay gold naman, strong, talaga siya, strong buy. Hindi, kumbaga, ngayon is uptrend. So, wait lang. Sa level na to, makikita natin sa 1 week, wala pa talagang magandang pullback dito. So, ito rin yung inaabangan ko, kaya hindi ako ganun ka sobrang aggressive sa pagbabay kasi ito yung magandang area. Pero dito sa part na to, meron din tayong sa 1 week time frame, may mga minor support zone din dito. Okay, so lower time frame kay gold. Ayan. So, sa 1 day time frame, nagkaroon na ng ayan. So, galing impulsive, nag-consolidate, then nagkaroon ng breakout. So, ito, merong nangyaring pullback dito sa part na to. Then, impulsive ulit.
So, dito nagkaroon ng malaking volume. And itong part na to, sa 1-day time frame, consider as pullback. Ayan, pullback. So, bakit ko na-consider as pullback to? Kasi, hindi ganun ka sobrang aggressive yung mga candle. Kumbaga, hindi ganun ka sobrang lalaki. So, dito sa level na to, then another impulsive ulit. Ayan. So, itong ngayon, ang ginagawa niya, possible for pullback siya dito. So, meron na nakikitang minor support zone. Galing impulsive, correct? Tapos, possible, kung itutuloy man niya to for the next week, kasi si Dixie is papuntang resistance zone. So, kung magkakaroon man dito ng continue niya man to, kasi bearish candle, so possible kung bibigyan pa dito ng another bearish candle. So, sa part na to, mako-consider ko muna siya as pullback. Pero careful kasi sa 1 week, wala pang ganun ka sobrang ganda ng pullback. Di pa ganun ka sobrang linaw. Ayan. Sobrang aggressive, sobrang ano yung gold ngayon ah. Ang taas. So, dito, waiting ako for buy sa level na to. Pullback sa support zone. So, ito yung inaabangan ko to buy. So, kung magbibigay dito ng opportunity, magbibigay dito ng setup, i-consider ko siyang maglo-long ako. Then, yung target ko lang kung nasan yung last na higher high niya. High. Nasan yung last high niya. Ayan. So, next. Dito tayo. Minor pair. Euro AUD. So, Euro AUD, burahin nga muna natin. Euro AUD. So, makikita natin, sa part na to, nagkaroon ng uptrend. Okay? Pero, nag-consolidate siya dito sa areang to. So, hindi ko naabangan tong support zone na to, nakaraan. Ngayon, nasa gitna na yung price. So, possible target ni Euro AUD itong level na to. Kung nasaan yung saan may resistance zone. So, dito, mako-consider ko siya na ngayon, nagre-range si Euro AUD. Bakit? Kasi pasok na siya. Dalawang beses nagkaroon ng rejection. Dito nilaro niya. Ay. Ayan. Ilang beses nagkaroon ng rejection. Ito, mako-consider ko to. So, maganda. Pag once na ganito, pag nakikita na yung trend direction niya is uptrend, maganda pag nagtitrade ng ranging, maganda talaga sa aabangan yung support zone. Kung nasan pa ulit-ulit niyang nire-reject. Kasi overall, si Euro AUD, bias ko is buy talaga. Pero ngayon kasi nagko-consolidate pa siya. So, kung magbibigay dito, kung magta-touch dito sa
resistance, kung magkakaroon man ng rejection. So, mas maganda pa rin na setup kay Euro AUD kung mag-drop ulit siya sa support zone na to. Okay? Para ganyan. Kasi overall, trend direction talaga ni Euro AUD is uptrend. So, next pair, marami-rami na. USD CAD. So, si USD CAD ngayon, possible si USD CAD, ayoko muna mag-buy. Ayoko rin muna mag-sell. So, ngayon, si USD CAD, nagre-range siya. So, sa 1 week, ilang beses din, nagkaroon ng rejection dito. Ayan, ito. Ayan. So, strong resistance zone talaga to. Ito ilang beses nag-reject. So, sa part na to, medyo aggressive pa yung mga buyer. Ayan. Medyo aggressive pa yung mga buyer. So, possible, pwedeng magkaroon ng breakout sa resistance zone. Okay? Pero careful kasi nasa strong resistance din si USD CAD. So, pwedeng i-reject niya ulit to or magkaroon ng breakout. Karoon na siya ng breakout. Kasi nga, si USD, si Dixie, ranging, and may target for, nagta-target siya ngayon na magkaroon ng, o pumunta ulit sa resistance. So, possible na pwedeng magkaroon ng breakout kay USD CAD. Pero careful din kasi nasa resistance zone si USD CAD. Dalawa kasing pwedeng gawin niya. Pwedeng magkaroon ng breakout or false breakout. Okay? Pwedeng magkaroon lang ng false breakout dito. So, careful lang for buy opportunity. So, sa akin, waiting talaga muna ako na maging malinaw yung breakout dito. And kung magkaroon man ng breakout, kay USD CAD, waiting ako for pullback. Parang ganyan. Breakout, tapos pullback. So, dito na ako magwe-wait ng buy. Kung aggressive pa rin talaga yung pagka-breakout niya. Siguro mga waiting ako dito sa 1-day time frame, mga dalawang impulsive candle. Bullish candle, dalawang magkasunod na bullish candle. Dalawa to tatlo. Para maging malinaw sa akin, yung breakout kasi nasa solid resistance si USD CAD. Okay? USD JPY. USD JPY, uptrend pa rin talaga siya. Ayan. So, nagki-create pa dito ng higher, low, higher, high. Pero sa part na to, nagkaroon ng dalawang rejection. Pero overall, trend direction pa rin talaga niya, uptrend. Okay? So, kung i-continue niya man to, pwedeng itong level na to, tatargetan niya, or pwedeng magkaroon talaga din ng breakout. Kasi overall, kay USD JPY, uptrend. Pero careful lang din dito kasi baka i-reject niya itong resistance zone na to. Baka bumalik ulit siya. Baka mag-range lang. So, careful dito sa resistance zone. So, bias ko dito kay USD JPY.
long pa rin talaga. NZD-USD. So, NZD-USD. Burahin ko nga ito. Yan. So, NZD-USD galing downtrend. Ngayon, nagpipingpong lang siya sa level na to. Sa price na to. Ayan. So, sa part na to, galing downtrend. Then, dito, ito yung sa 1 week, ito yung last ano niya. Ito yung last lower high niya. Last lower high, ito, last lower low. Dito nagkaroon ng part na to, nagkaroon ng fake breakout. And ngayon, nag-range siya dito. So, ilang beses nagkaroon ng rejection. Ayan. And dito, na-reject niya ulit yung level na to. So, aabangan ko dito kay NZD-USD, itong level na to. Burahin nga muna natin. Dami kong drawing. So, mag-aabang ako dito kay NZD-USD ng buy opportunity. Dito. Sa area na to. Sa zone na to. Yan. Nagbabalak ako dito mag-long sa support zone na to. Mas target ko ito lang. Yung resistance na to. Tingnan natin sa 1 day. Kasi sa 1 week, makikita natin aggressive pa rin yung mga sellers. So, target niya talaga tong support zone na to. Yan. So, silip naman tayo sa mga minor pair. Teka, Euro. Euro JPY. So, wala pa akong naging fundamental ngayon. Pero, makikita natin, trend direction ni Euro JPY is uptrend pa rin. Solid uptrend pa rin. And ngayon, nagkaroon siya ng rejection sa support zone. So, target itong resistance na to. So, kung ako magte-trade dito kay Euro JPY, buy lang yung hahanapin ko. Kasi, solid up si Euro JPY. And yung tatarget ko lang sa kay Euro JPY is ito. Itong level na to. Ayan, kasi pwede kasi magkaroon na naman ng another rejection sa resistance.
Okay, pwede mag-consolidate muna siya kasi ang haba ng ginawa niyang uptrend. So, ngayon, nasa gitna yung price. Kaya, no muna ako kay Euro JPY. Pero magpapakita siya ng buy opportunity sa lower time frame. Pwede. Punta nga tayo sa 4-hour time frame. Ayan, dito sa part na to, nagkaroon na siya ng breakout. Ayan. Makikita natin meron ng breakout dito. So, kung mag-drop man ulit siya, dito, pwede ako mag-long. Kasi nga, meron niyang tina-target. Overall, trend direction ni Euro JPY is uptrend. Tapos, merong resistance zone na target. So, ngayon, nagkaroon ng breakout sa 4-hour. So, ito, mako-consider ko to. Nag-pullback na siya sa areang to. So, pwede ako magbibigay man dito sa part na to. Minor support. Ay, happen. Ayan, ngayon po ulit-ulit pang nagkaroon ng rejection. Pero overall, si Euro JPY is long pa rin ako. Kasi nagkaroon ng breakout dito. So, marami-rami na yung insight natin. So, yun lang yung mga pair na pwede kong mako-consider na pwedeng magkaroon ng entry doon sa mga area na yun. So, thank you for watching. So, see you sa next market insight natin for the next week ulit. Kung ano yung naging result doon sa mga chinek natin. Okay? So, thank you! Bye-bye!